Bakit nga ba napunta ng Liwasang Bonifacio dyan? Yan. Oh. Ito po ngayon ang ating sasagutin. Attorney, baka napapakinggan mo. Oo. Eh bakit pa kami napunta ng Liwasang Bonifacio? Eh, mas malaki ang Luneta. Oo. Mas malaki ang Quirino Grandstand. At saka maraming sasabi, tsak na, naku, traffic yan kayo, pamimirwiso lang kayo eh. Gusto nyo kasi dyan sa Liwasan, ayaw nyo doon sa Quirino Grandstand. Hindi, sasagutin ko na muna, number one. Ha? Oo. Kasi kami po, at kahit na sino, dapat ito ang isipin mo eh. Kung gagawa ka ng isang bagay, dapat una, huwag kang susunod ka sa mga patakaran. Ay, tayo pa. Diba? Oo. Baba sinabi nila na ay doon ho kayo pwede, dito hindi. Eh di, ano gagawin mo? Ay, sapagkat tayo masunurin sa gobyerno, masunurin tayo sa gobyerno, Nelson. Susunod tayo. Susunod. Yes. Ano ba yung pinasunod na nila sa atin dyan? Ano sabi nila? Sumulat po tayo sa Quirino Grandstand na dapat doon talaga gagawin. Ito pong National Rally for Peace. Ano ba yung nakakasakop dyan sa Quirino Grandstand dyan? Ang National Parks Development Committee. Yan. Na sahong ahensya na nasa ilalim ng Department of Tourism. Opo. Itatama din pala natin kasi parang mayroong mga vlogger ata nagalit sa kasalukuyang administrasyon ng Maynila. Hindi sa local government yan. Hindi po ito under ng local government ng Maynila. Ang Quirino Grandstand. Ibang ahensya po ng gobyerno ang nakakasakop dito. National Parks Development Committee. Yan. Agency under ng Department of Tourism. Yes. So kapag gagamit ka ng luneta, gagamit ka ng grandstand, at ano pa man doon na mga lugar, hihingi ka ng permiso sa National Parks Development Committee. Yan. Hindi po sa lungsod ng Maynila, city government ng Maynila. Hindi. Hindi po doon. Ngayon, ang kanila pong tugon sa aming liham ay ganito. Please be informed that the Quirino Grandstand is not available on 13 January 2025. Yan. Sapagkat meron daw pong mga naunang event dyan sa nabanggit na lugar. Meron daw grupo na nakapagpa-reserve. Yes. At ang balita natin, ang reservation natin hanggang Marso. Tagal na ba Marso? Yun po ang kasi sabi nila, hindi, ipa-reset nyo na lang. Kailan ho ba? Hanggang Marso na. Ayun ang sabi. Kaya po, wala ka nang choice, di ba? Ang National Rally for Peace ay napunta po ng Liwasang Bonifacio. Yun! Yun ang ano. Yun ha. So, Liwasang Bonifacio. Opo. Kasi ang Liwasang Bonifacio ay isang, kung tawagin, ay Freedom Park sa City of Manila. Ibig sabihin, pwede kang magsagawa ng open yan, Freedom Park talaga open, yan. Yes, kahit huwag ka nang kumuha ng permiso. So, kung doon sa Quirino Grandstand, ay sabi, hindi ko kayo pa pwede dito kasi may grupong may nauna na pong gagamit sa naturang petsa. Doon tayo sa pwede. Yun. Ang pwede yung Freedom Park. Sa Quirino, sa Liwasan. Kaya kung sasabihin nila, ako, hindi magka-traffic, dapat doon kayo sa Quirino. Doon nga ho talaga ang gusto namin. Gusto na namin talaga. Gusto nga namin doon. Kasi mas malawak po doon at baka hindi po gaanong makasikip ng daloy ng trapiko. Pero ito na po, naka-schedule. Kaya ngayon pa lamang po, sinasabi na namin sa inyo, sa araw na iyan, Lunes po yan, January 13, 2025, ipagpapauna na po namin sa inyo. Na sana ay huwag kayong magdamdam, huwag kayong magalit kung marami pong tao, marami sasakyan, mag-traffic, sapagkat dyan po namin sasagawa ang National Rally for Peace. Tandaan nyo po National Rally for Peace. Ito po'y rally, pangkalahatan po ito. Kasi akala nila, yun ba'y rally ng Iglesia ni Cristo? Hindi po, ito po'y nagkataon lang na ang Iglesia ni Cristo ang nanguna. Nag-initiate. Nag-initiate nito. Pero hindi po nangangahulugan. Kapayapaan. Pero hindi po nangangahulugan na Iglesia ni Cristo lang ang nandito. Kaya kami naroon sa Quirino, sa Liwasang Bonifacio, sapagkat kami po, mamamayang Pilipino, nananawagan kami
di ba? Nang magkaroon ng kapayapaan. At gagawin ho natin itong bagay na ito. Masama po ba yun? At ang bawat Pilipino dyan ay may karapatang gawin niya. Yes. Bilang tayo po ay nasa ilalim ng demokrasyang pamahalaan, hindi ba? At bilang mamamayang Pilipino, binibigyan din po namin, tumatayo kami na sana magkaroon po ng kapayapaan sa ating bansa at unahin natin ang kapakanan ng atin pong mamamayan, no ha? Hindi po ito INC rally. Nelson, ano ha? Sa ating mga kababayan. Kami po ay mamamayang Pilipino, tayo Nelson, mamamayang Pilipino tayo, ay ito po ang nag-iisang bansa natin. Kaya nananawagan kami na magkaroon tayo ng national peace, pambansang kapayapaan. Tingnan mo dyan, ha? Imagine ninyo, mga kababayan, yung mga tumututol pa rin sa rally para sa kapayapaan. Kung hindi ba nagsalita ang Iglesia ni Cristo na tigilan nyo na yan, doon tayo sa kapayapaan. Huwag kayong mag-away-away. Matitigil kaya yan dyan, yung halos magpatayan na, yung dalawang... Yun na nga, dalawang leader ng ating bansa eh. Kung babalikan nyo, madali ho kasi makalimot ang taong bayan eh. No? Kung babalikan nyo yung mga pangyayari, before namin i-announce na merong malaking rallying gagawin, ay napakatindi po ng tensyon sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. At para tingnan mo na yan eh, presidente, vice-presidente, first family, second family, pamilya, hindi ho biro yan. Totoo. Kung yan ay patatagalin mo pa at hindi mo sasabihin, at may mga supporter yan. Matindi ho yan. Kaya ngayon, para ho ito masustain, kailangan natin ipakita sa kanila na kailangan natin ng kapayapaan sa bansa natin. Huwag yung pag-aaway ang intindihin natin. Unahin natin yung kapakanan ng mga mamamayan. Kung may mga investigasyon kayong gustong gawin, gawin nyo, pero doon lang kayo sa investigasyon, di ba? Totoo. Yung mga nagtatanong, Nelson, Jen, pwede ba kami sumali dyan? Pwede ba kami sumama dyan? Pwede po. Pwede po kayong sumama. Pero dapat, susunod tayo. Doon sa ang layunin po ay pambansang kapayapaan. Pagkakasundo. Hindi po pwede na nandun ka, tapos sasabihin mo dun sa habang nandun ka, sisigaw ka na, ibagsak! BBM resign! Walang ganun. Hindi. Kasi magkakawatak-watak nga tayo. Kaya naman yung kabilang banda sisigaw ng impeachment! Hindi. Paano tayo magkakasundo? Paano tayo magkakaisa? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung pag-aaway pa rin ang isisigaw natin doon? Yan. Kaya yung mga gusto pong sumama dyan, dapat kaisa po kayo ng layunin, ha? Pambansang kapayapaan. Ang dapat po nating babanggitin at ang atin po sasabihin. At ang mauna dyan. At ang atin pong dapat maging agenda dyan. At ang gawing priority dyan, ay kapakanan ng mga mamamayan. Unahin natin ang kapakanan ng mamamayan. Yes. Kasi yung ibang bagay, pwede naman gawin sa ibang panahon. Di ba? Kung gusto nyo mag-rally, iba ang layunin ninyo, huwag sumabay. Huwag nyo sabayan itong... Huwag nyo po itong sasama dito. At huwag kayong sasama. Siguro sa ibang araw ho kayo. O kaya, diba? Yung mga ipinopost mo sa social media, na sabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo, ayan na. Suportado na tayo ng grupong malaki. Tapos ito ang agenda mo. Hindi ho kami kasama niyan. Hindi. Iba ho yan. Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo. Doon kayo sa... Sapagkat ito pong rallying ito, inulit namin ha. Tandaan nyo po, National Rally for Peace. Ano ha? Para po ito sa kapayapaan. Hindi po para sa i-justice o ano pa man, ibagsak sa ganito, i-impeach sa ganito. Hindi po. Wala. Wala pong ganun agenda. At kung kayo po sasama, at yun ang agenda ninyo, ngayon pa lang sinasabi na namin sa'yo, huwag na kang pumunta doon. Kasi baka sa iba kayo mapulot. Diba? Pulutin kayo. Mapupulutin kayo ng basura. Ay, nako. Kaya importante po yan, ha. Inulit natin, sa ating mga kababayan, ngayon pa lamang po, kasi marami na nagsasabi dyan, ako, matraffic itong araw na ito, bakit ba kasi hindi kayo pumunta doon sa Quirino Grandstand? Una-una dyan, bago mo ituloy yan. Matraffic naman taho talaga sa Metro Manila. Bagay, kahit nga linggo walang rally o meron, matraffic. Siguro lalo magta-traffic sapagkat merong ganyang pagtitipon. Ngayon, asahan nyo na. Isipin nyo lang, imaginein mo,
matraffic pag walang rally, edi lalo na kung meron. Yan. Mag-rally nga lang yung dalawang driver ng Manibela, nagtatraffic, di ba? Ayun, oo. Edi lalo na kung may isang grupong sasama dyan sa nagkakaisang kapayapaan. Kasi ang estimate ata dyan sa Liwasan Bonifacio, para mga 15 to 20,000 lang. Para dun sa Isang kahabaan na yun. mga sasakyan pa lang yun dyan. Yun na nga, sasakyan pa lang yun. Yung dito lang sa amin sa lugar namin, libu-libong van na po at saka busang inihahanda namin Di ba? Ang gagawin natin dyan, ngayon pa lamang, di ba? I-adjust nyo na yung mga alis nyo na bahan. Diba, meron kayo pupuntahan dun sa Maynila. Ang tipanan nyo ay alas 8 ng umaga. Linggo pa lang ng alas 4 ng hapon, pumunta na kayo. Di ba? So, sana po maunawaan nyo po kami sa bagay na yan. At gayon pa lamang, sapagkat ngayon po ay Lunes, ilang araw pa ang lilipas na. So, may schedule nyo pa naman Di ba yung mga lakad nyo, kung ako sa inyo, kung ayaw nyo maabala, i-reset nyo na yung pang Monday. Yan. Huwag nyo nang daanan yung Maynila. Kasi sa Metro Manila, Maynila po ang sentro Yan. Sa ibang mga lugar, alamin nyo doon sa inyong mga lugar kung saan. Meron kasi sa Palawan, meron sa Iloilo, meron sa Cebu, meron sa Davao. Pero yung malaking area kasi, halos dito, Calabarzon, doon sa iba't ibang mga lugar, ang mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, mukhang pupunta rin. Marami din pong grupo. Totoo yun. Meron nga akong narinig, parang grupo ng Tarlac, mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay pupunta rin doon. Hindi naman sila magsasalita. Parang magpapakita lang daw ng suporta. Ganun daw ang gagawin. Kaya ang panawagan namin, total, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. May 6 na araw pa para mag-reschedule na mga gagawin, di ba? At ito naman, Nelson, araw-araw din natin babanggitin. Baka meron po hindi mga nakapakinig o kaya naman na hindi po nakasubaybay sa araw na ito. Uulit-ulitin po namin dito po sa palatuntunan sa ganang mamamayan para sa araw na yon, ay wag na po kayo magalit sa amin. Pagka nagalit pa kayo sa araw na yon, ikaw na yung ba't hindi mo schedule? Yun na nga. Ba't hindi mo reset? Di ba? Alam mo namang may rallying gagawin, di ba? At ine-expect mo na ay sigurado hindi lang liwasan ito. Di ba? Expect mo na liwasan, ganun lang kaliit. Ang pupunta, ganun ka dami. Isipin mo na lang. Apaw-huyan talaga. Kaya nga ako yung nagtataka doon sa mga magtitipon doon sa Quirino Grandstand titingnan ko kung sino sila dyan. Panonood kasi alamin ko sa araw ng Lunes. Ayaw nila tayo papuntahin doon. Sapagkat sila daw yung nauna. Tingnan natin kung gaano kalami. Baka pwedeng palit na lang tayo ng venue doon sa grupo na yun. Baka doon na lang kayo sa liwasan. Diyan na lang kami. Gano'n? Baka naman pwede. Kasi kung maluwag-luwag naman sila doon. Baka pwede. Ako naman, Nelson, titignan ko kung sino yung mga yon. Kasi ang sabi nila, ang kanila daw pagtitipon hanggang Marso na Ako, araw-araw ko yan. Pupunta ako doon araw-araw kung talagang nandun sila araw-araw. Kaya simula sa January 13, baka may Zumba. Alamin natin kung sino po ang grupong ito na naunang nagpa-schedule doon sa Quirino Grandstand. So inulit natin ang talaga pong gusto natin isagawa, ito pong National Rally for Peace na ito sa Quirino Grandstand. Pero sinabihan po tayo na ang Quirino Grandstand sa January 13 ay hindi po available. Ayan, sapagkat may naiba na pong naunang grupo na nagpa-schedule sa nabanggit na lugar. So, hindi na po namin ipakikita itong liham na ito. Alam niyo naman tayo, masunurin tayo sa batas na. Pero again, binibigyan din natin. Hindi po ito, kasi yun nga, nabanggit na ilang mga vlogger, ang akala ata, ang city government of Manila ang tumutol. Ginagamit na lang nila yan sa, alam mo naman, election Ayun na nga.